Secmaster, yumuko ako sa iyo bilang pagsuko. Gagawin ko sumali sa Elysium Gate. Old Villain 8 was the unang lumuhod. Sumuko ka rin. Ako rin. Wala pang 2 minuto, 10-10 tao ang nakaluhod ang sahig. Nagpasya ang lahat na huwag magpumiglas. Pakawalan mo sila. Nakangiting sigaw ni Daryl. Levin agad na naglakad papunta sa kanila at pinakawalan lahat ang mga lubid. Kaway-kaway ni Daryl. Mga kapatid, ang tagumpay ng Elysium Gate ay dahil sa iyong pagsisikap. Hayaan na lahat ay nasisiyahan sa pagkain ngayon. Cheers, brothers! Tinaas ng lahat ang kanilang baso. Cheers to Secmaster! Naging masaya ang lahat sa pagkain habang nakikipagbonding sila isa't isa. Nagyakapan sila at nalasing. Ang 10 villains, Ocean Powder at River Powder, na sumali lamang sa sekta, pinaghalong mabuti ang pangkat, at lahat sila ay masayang uminom. Ang ilan sa mga kalalakihan ay nalasing at sila ay nahulog sa ilalim ng mesa. Matapos ang 3 bilog na pag-inom, ulo ni Daryl nagsimulang umikot. Dahil wala siyang panloob na enerhiya, hindi niya mapilit ang alkohol sa kanyang katawan. Siya tumayo at sumigaw, mga kapatid, huminto. Makinig sa ako. Kahit nalasing ang lahat, naglagay pa rin ang kanilang mga inumin ay masunurin at tumingin kay Daryl. Ocean Powder, River Powder, sabi ni Daryl. Opo, Ginoo. Sumugod ang 2 magkapatid papunta kay Daryl at lumuhod sa harapan niya. Mula ngayon pasulong, bibigyan kita ng parang Henry Bay, pangkalahatan, kaswal na sinabi ni Daryl. Iniisip lang niya ng pangalan habang nagsasalita siya. 10 villains, come here too, sabi ni Daryl. Ang 10 villains ay mabilis na naglakad papunta kay Daryl at lumuhod sa harapan niya. Tumingin sa kanila si Daryl at sinabing, ang pangalang 10 ang mga kontrabida ay hindi maganda ang tunog. Tandaan, minsan sumali ka sa Elysium Gate, dapat kang gumawa ng maraming kabutihan gawa. Hindi ko papansinin ang lahat ng masamang bagay na iyong nagawa. Bago ito, ngunit kung ulitin mo iyan, gagawin ko walang awa sa iyo. Opo, Ginoo. Sinabi ng pinakamatandang villain 1. Tumango si Daryl. Mula ngayon pasulong, ikaw ay magiging pinangalan ng the 10 Heaven Masters. Salamat, Secmaster. Lahat ay natuwa kasama ang mga bagong pangalan. Bumuntong hininga si Daryl. Masyado siyang nakainom, naglakad siya sa banyo upang hugasan ang mukha upang magawa niya huminahon ka. Ang Elysium Gate ay sa wakas ay nasa tamang landas nito. Henry B. General, dating kilala bilang Ocean at ang River Powder, ay mga level 3 Master Generals. Ang 4 na Warlords at Wind Rain Thunder Power ay mga level 1 Master Generals, at ang 10 ang mga Master ng Langit ay mga Master General din ang kapangyarihan ng Elysium Gate ay sumisindak. Hinugasan ni Daryl ang kanyang mukha at bumalik sa iba bilog nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumingin si Daryl sa screen at kumunot ng kanyang kilay. Megan. Ano ang gusto niya? Mga imahe ng insidente sa Lion Slaughtering Conference ay lumitaw sa isip ni Daryl. Sinaksak ng babaeng iyon ang tiyan ni Daryl at siya halos mawala ang buhay niya dahil sa kanya. Bakit siya tumawag siya? Nais ni Daryl na i-disconnecta ang tawag, ngunit siya nagdadalawang isip at sinagot na naman ito. Mahal kong kapatid na lalaki. Ang boses ni Megan ay nagmula sa tawagan, malaya ka na ba? Sinabi sa kanya ni Kent na si Daryl ay bumalik sa Donghai City. Siya ay nag-atubili ng mahabang panahon hanggang sa huli na ang lakas ng loob na tawagan si Daryl. Anong gusto mo? Malamig na tanong ni Daryl. Hindi galit sa kanya si Daryl nang sugatan siya gamit ang isang espada. Pinilit ng Abbess Mother Serendipity siya upang gawin iyon. Ito ay mahirap para sa kanya. Sa kabilang dulo ng linya, ramdam ni Megan si Daryl ang lamig. Kinagat niya ang kanyang labi at nais na umiyak. Naku mahal na kapatid, tunay na humihingi ako ng tawad. Ayokong masaktan ikaw sa araw na iyon, ngunit nais ni Master na gawin ko ito. Nagkaroon ako walang pagpipilian. Inaasahan ni Megan na, gusto kitang makilala upang ako maaaring humingi ng paumanhin sa iyo ng personal. Maaari ko bang gawin iyon? Umupo si Daryl sa isang upuan matapos siyang lumabas ng banyo uminom siya ng isang alak ng alak at hindi sinabi isalita. Mahal kong kapatid. Grabe ang pakiramdam ni Megan. Ako ay pasensya na mangyaring, hayaan mo lang akong makilala ka minsan,
o gusto ko makonsensya sa buong buhay ko? Kung ayaw mong magkita ako, pagkatapos ay papatayin ko ang sarili ko ngayon. Sagot ni Daryl na nakabuntong hininga. Saan kita makikilala? Ayaw siyang salubungin ni Daryl. Gayunpaman, naramdaman niya bilang kung wala siyang pagpipilian pagkatapos niyang marinig ang sinabi ng babae. Minsan lang niya siya makikita. Natuwa si Megan nang pumayag si Daryl na makipagkita sa kanya. Sa wakas ay sumang-ayon ka na makipagkita sa akin. This is terrific. Si Megan ay kasing saya ng bata. Nakaramdam ng kasalanan si Megan. Nag-aalala siya na. Baka baliwalain siya ni Daryl. Naramdaman niya na nasisiyahan iyon pumayag si Daryl na salubungin siya. Hihintayin ka namin sa Blue Dream Bar. Tapos na-disconnecta ni Megan ang tawag. Sa Blue Dream Bar. Ang bar ay malayo sa sentro ng lungsod. Ito ay nasa isang tahimik na lugar at ang negosyo ay katamtaman lamang gayunpaman, mayroon itong natatanging mga dekorasyong panloob. Ang musika ay tumugtog sa himpapawid at kalalakihan at kababaihan. Sumayaw sa dance floor. Ito ay isang mahusay kapaligiran. Nasa kwarto na si Megan nang Daryl dumating na. Nang makita siya, tumayo agad siya hanggang bati sa kanya. Narito ka. Labis na nagkasala si Megan, hindi siya kasing yabang. Ang dati niyang sarili. Mabait siya. Tumango si Daryl habang nakatingin sa kanya. Hindi niya nakita si Megan sandali at mukhang mas kasex. Si Megan ay nagsuot ng isang pares na maitim na asul na maong na may isang mahigpit tuktok. Inilarawan nito ang kanyang katawan nang walang kamali-mali at siya tumingin sa sobrang sexy. Nang makaupo na sila, maingat na nagtanong si Megan, ay galit ka pa rin sa akin. Ngumiti si Daryl, ngunit hindi siya umimik. Kinagat ni Megan ang labi. Alam kong hindi ka magpapatawad ako, di ba? Bumuntong hininga si Daryl. Maaari niyang kalimutan ang tungkol sa katotohanan na sinugatan siya ni Megan, ngunit pumayag si Yvonne pakasalan si Jeremy upang iligtas siya, kahit na nagawa niya ito, hindi kailangang gawin iyon. Maaari niyang bitawan ang pangyayari bilang tila humingi ng paumanhin si Megan. Tumawa si Daryl. Mabuti lang. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Alam mong wala kang pagpipilian, pinapatawad kita. Patawarin mo ako gustong pumunta sa banyo. Si Daryl ay nakainom ng sobra sa Elysium Gate. Kanina pa nakaramdam siya ng labis na kahihiyang dapat niyang puntahan, madalas ang banyo. Lumabas si Daryl ng silid at sumugod papunta sa banyo. Napatawa si Megan sa ekspresyon ni Daryl at siya medyo nakaka-relax. Talagang pinahalagahan niya ang relasyon niya kay Daryl. Inaasahan niya na ang insidente sa Lion Slaughter Conference gagawin hindi nakakaapekto sa kanilang relasyon. Magaan ang loob ni Megan nang pumayag si Daryl na magpatawad siya tumunog ang kanyang cellphone sa bulsa. Megans. Masikip ang maong, kaya't nagpumiglas siyang hilahin ito. Ang kanya nanigas ang mukha nang makita ang numero sa screen. Si Jen iyon, isang miyembro ng nakababatang henerasyon. Si Megan ay hindi pa nagkaroon ng magandang relasyon kay Jen, kaya dapat ito ang kanyang Panginoon. Sinagot agad ni Megan ang tawag. Tulad ng inaasahan. Ang tinig ng abes na ina Serendipity ay nagsabing, Megan. Guro, mahinang sagot ni Megan. It was sa halip huli na, bakit tatawagin siya ng master niya? Narinig ko na si Daryl ay bumalik sa Donghai City, di ba alam ang tungkol dito? Tanong ni Abes Mother Serendipity casual. Nanginginig ang katawan ni Megan, halos hindi niya magawa hawakan ang kanyang cellphone. Paano nalaman ang Abes Mother Serendipity? Daryl? Alam ba niya na nagkikita si Megan? Daryl? Kinamumuhian siya ng kanyang Panginoon. Umiling si Megan habang siya sinabi, ako. Pinutol siya ng Abes Mother Serendipity. Megan, ikaw ang may kakayahang miyembro sa aming Pamilya Emmy at ikaw din ang pinakamatandang alagad. Ako magkaroon ng isang mahalagang gawain para sa iyo. Bumuntong hininga si Megan, gawain lamang ito. Siya umiti at tumango. Anong gawain ito, guro? Dapat ko kumpletuhin ito. Malaki. Tumango si Abes Mother Serendipity kay ang sarili habang maingat na nagsasalita. As you know, habang ang Lion Slaughter Conference, ang natalo na iyon, si Daryl, nanalo ng unang gantimpala. May karapatan siyang ipatupad ang Golden Leon, ngunit binitawan niya ito.
Golden Leon dapat na ibinigay ang kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan kay Daryl. Ang Abbess Mother Serendipity ay huminto ng bahagya, bago sinabi niya, alam ng lahat na may 7 mga libro para sa Supreme Mystery Script. Kung isa maaaring tipunin ang lahat ng mga libro at maunawaan ang lihim dito, maaaring sakupin ng isa ang buong mundo. Ang banal na kasulatang ito ay hindi dapat nasa kamay ni Daryl. Hanapin isang pagkakataong makilala siya at saka magnakaw ng banal na kasulatan galing sa kanya. Naiintindihan mo ba? Ano? Nanginginig ang katawan ni Megan at kinagat niya ng labi ang labi. Paano niya nagawa iyon? Sigaw ni Megan. Master, hindi ko magawa iyon. Hindi nais ni Megan na gawin iyon. Sinaksak ni Megan si Daryl ng kanyang espada sa Lion Slaughter Conference. Nakonsensya pa rin siya tungkol doon paano niya nakawin ang banal na kasulatan mula sa Daryl. Hindi iyon tama. Bakit hindi? Bakit hindi mo magawa ito? Abbess ina ang Serendipity ay parang hindi nasisiyahan. Binabalaan kita, ang kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan ay napakahalaga. Ito ay mahalaga para sa aming pamilya Emi din kahit na meron walang pakinabang sa aming pamilya Emi na magkaroon ng banal na kasulatan. Hindi pa rin natin pinapayagan na mapunta ito sa maling tao, kamay kailangan mong gawin ito kahit ayaw mo. Master, mangyaring ibigay ang gawaing ito sa ibang tao, pakiusap. Hindi. Si Abbess Mother Serendipity ay mahigpit. Ikaw may koneksyon sa lalaking walang silbi. Mula noon nasugatan mo siya, siguradong papayag siya na magkita kung hihilingin mo siya sa labas. Megan, hindi mo kaya suwayin mo ako. Napakatalento mong ginang, at ikaw ang nangunguna ng mas batang henerasyon ng pamilya Emi, kaya wag mo akong bigin. Kung tatanggi kang makuha ang banal na kasulatan, kung gayon ang relasyon natin ay magtatapos dito. Malamig na sinabi ni Abbess Mother Serendipity. At tinapos niya agad ang tawag. Naupo si Megan nagulat at nag-alala. Ang kanya nawala ang kaligayahan sa sandaling iyon, gusto niya sigaw mo. Sa kabilang dulo ng tawag, humuni si Daryl habang siya naglakad palabas ng banyo at bumalik sa silid. Nang marating niya ang pasilyo sa labas ng silid, siya nakarinig ng pamilyar na boses. Daryl? Tiningnan niya kung saan nagmula ang boses at sawa silid ng mga magagandang ginang, nakangiti sila at nagkukwentuhan. Si Sirs, Evelyn, at ang ilan sa kanilang mga kaibigan. Tumayo si Sirs at ngumiti. Daryl, nandito ka. Anong pagkakataon? Umalis siya pagkatapos ng kanyang pagtitipon kanina upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan at nakita si Daryl hindi inaasahan. Napatingin lahat kay Daryl. Hindi ba siya ang pipi? Mayroon pa ring larawan ng paghugas niya kay Evelyn paa. Ang lahat ng mga kaguluhan ay pinaramdam ni Daryl na nahihiya. St. Naalala pa nila ang tungkol sa paghugas ng paa pangyayari. Daryl, upo ka. Tumayo si Sirs. Bumalik sa tabing dagat kapag ang mga taong sekta sa coastline ay mga tao. Gusto siyang bulyin, si Daryl lang ang tumayo sa kanila. Pinahalagahan ni Sirs ang kanyang tulong. Hindi pa nakakalipas din, pinakawala ni Daryl si Evelyn lolo. Kailangan pa niyang gantihan ang kanyang pabor, kaya gusto ni Sirs na anyayahan si Daryl na uminom. Paumanhin, hindi ko magawa. Hinihintay ako ni Megan sa kabilang room. Mumiti si Daryl at magalang na tinanggihan siya. Si Megan ay sikat sa Donghai City tulad niya ay ang criminal investigation turn leader, narinig ng lahat ang tungkol sa kanya. Anyayahan natin si Megan na sumali din, di ba? Sirs excited na tanong. Nang makita niya ang nangyari, umapak si Evelyn ang kanyang mga paa. Sirs, nandito kami para masaya, bakit tayo anyayahan ang walang kwentang tao? Nainis si Evelyn nang makita si Daryl, paano siya uminom ka sa kanya? Tinawag siya ni Daryl kapatid bago niya pinakawalan ang kanyang lolo. Paano nakakahiya yun? Ngumiti si Sirs. Anong pagkakataon? Umupo tayo magkasama, ayos lang ba iyon, Daryl? Hindi na siya matanggihan ni Daryl, kaya tumango ito at dinala si Megan sa kanilang silid upang magkaroon ng ilan inumin kasama si Sirs at ang kanyang mga kaibigan. Mapalad si Daryl ng gabing iyon. Ang dami-dami mga kababaihan sa silid at siya lamang ang lalaki. Ang mga mata ay sobrang abala, tiningnan niya isa-isa ang mga babae isa.
hindi maganda ang mukha ni Megan. Ang kanyang Panginoon ay binigyan siya ng isang imposibleng gawain, halos hindi niya magawa huminga. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, napagtanto ni Daryl na mayroon siya lasing na sobra. Siya ay nakainom ng 100 bote bago iyon sa ang Oriental Pearl at mayroon pa siyang ilan sa mga kababaihan na hihilo ang ulo niya. Hoy Daryl, hindi na kaya, isa sa mga tanong ng mga kababaihan habang nakatingin kay Daryl. Mas malala ka kaysa sa amin, lasing pagkatapos lamang ng kaunting inumin. Daryl. Tapusin ang inumin, isa pa sasabi ng mga kababaihan. Pinilit ng lahat si Daryl na uminom ng mas maraming tulad niya ang nag-iisang lalaki doon. Blanko ang isip ni Daryl, hindi niya maaaring tanggihan ang mga kababaihan, sunod-sunod siyang uminom. Lasing na lasing siya na hindi na niya alam kung paano pa tumanggi. Sa wakas, hindi na nakatiis si Sirs. Sabi niya, mahina, sapat na, kailangan mong ihinto ang pagpuwersa sa kanya uminom, umabot na sa kanyang hangganan. Si Daryl ay walang panloob na enerhiya, magiging masama ito para sa katawan niya kung uminom ng sobra. Matapos niyang magsalita, tumawa ang isa sa kanyang mga kaibigan. Hoy, Sirs, interesado ka ba kay Daryl? Lahat ng ang iba pang mga kababaihan ay nagsimulang tumawa kay Sirs. Ang mukha ni Sirs ay pulang-pula, hindi niya alam kung ano para sabihin. Nanahimik si Evelyn, nakaramdam siya ng inis. Patuloy mo lang itong gawin. Hayaan siyang malasing at huwag magising pataas na. Ang mga kababaihan ay patuloy na pinipilit siya, mukha ni Daryl ay pula pagkatapos ng hindi mabilang na inumin. Dose-dosenang nang walang laman na bote sa paligid ng kanyang mga paa. Sa wakas, hindi na kinaya ni Daryl, nahulog siya natutulog sa mesa. Umiti ang ilang mga kababaihan habang nyugyug nila si Daryl. Balikat Daryl, gumising ka. Uminom pa tayo. Lasing na siya. Hindi masaya yun. Ang ilang mga kababaihan ay tumayo at sinabi, Sirs, tara na. Siya na sobrang hina, hindi naman masaya. Pumunta tayo para sa isang pelikula. Pagkatapos ay tumungo na sila sa silid. Naawa si Sirs, sinabi niya kay Megan, Megan, ako. Pasensya na masyadong mapaglaruan ang aking mga kaibigan. Lasing si Daryl, nagambala ba kaming dalawa? Kinaway ni Megan ang kanyang mga kamay. No worries. Kami lang dito para uminom. Sige na sa mga pelikula mo. Gagawin ko pauwiin mo si Daryl. Mabuti, lilipat tayo pagkatapos. Tumango si Sirs at iniwan ang lugar kasama ang natitirang mga kaibigan. Sina Megan at Daryl lang ang natira sa silid na tutulog pa rin sa lamesa si Daryl. Kinagat ni Megan ang labi habang tiningnan ng maigi si Daryl. Masalimuot ang pakiramdam niya. Nakita niya ang isang libro sa jacket ni Daryl. Ito ay ang kataas-taasang banal na kasulatan. Parang si Daryl itinatago sa kanya ang banal na kasulatan oras. Bumuntong hininga si Megan. Naglaro sa kanya ang mga salita ng kanyang Panginoon isip. Nasaktan na niya si Daryl ng isang beses, halos kunin niya ang kanyang buhay sa Lion Slaughter Conference din siya, ay nagkaroon gumaling lamang, ngunit magnanakaw na siya. Gayunpaman, ang kanyang Panginoon ay magiging labis na nabigo kung hindi niya makuha ang banal na kasulatan. Kinuyong ni Megan ang kanyang mga ngipin at umabot upang humawak ang kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan. Nang makita niya ang mga salitang Supreme Mystery, banal na kasulatan sa pabalat, siya ay natuwa at gayunpaman na konsensya siya. Ang kanyang pansin ay nakuha sa celestial silkworm na kasuot. Malinaw na suot ito ni Daryl. Ang nakasuot ng braso sa ilalim ng mga madilim na ilaw ng ba, siya nakita ito sa Lion Slaughter Conference. Walang tumago sa nakasuot. Kinagat ni Megan ang labi. Hindi niya alam kung ano ang nasa ang isip niya nang tinanggal niya ang shirt ni Daryl at kinuha ang celestial silkworm armor. Matapos niyang alisin ang nakasuot na sandata, nakita niya si Daryl kalamnan ng katawan. Mayroong dose-dose ng mga galo sa kanyang katawan, sila ay sugat mula sa nakaraan ginawa nila si Daryl, na pantay mas lalaki. Wow! Hawak sa kanya ni Megan ang celestial silkworm armor mga kamay at hinangaan ang katawan ni Daryl. Iyon ang unang pagkakataon na napakalapit niya sa isang lalaki. Ni hindi niya nakita ang hubad na katawan ni Kent. Ang mukha niya ay mapula sa pula at ang puso niya ay lumusok. Matapos ang ilan minuto, sa wakas ay naipon niya ang kanyang isip.
Kagaya ng ehitaka sa pagtakbo, kinuha niya pareho ang kataas-taasan misteryo ng banal na kasulatan at ang celestial silkworm armor, itinulak ang mga ito sa kanyang handbag at mabilis lumabas ng kwarto. Walang customer ang dapat na mag-access sa kontrol ng seguridad, silid paikutin ni Megan ang pulso, at isang karayom na pilak lumitaw sa kanyang mga kamay. Binaligtad niya ang karayom at ito. Putulin ang kawad na konektado sa seguridad control room. Si Megan ay may perpektong kaalaman na may seguridad camera, habang nakikipag-usap siya sa mga ito sa mga kaso araw-araw. Iyon ang pinakabagong modelo ng sistema ng seguridad, kailangan lamang ng isa upang putulin ang kawad, at ang kabuuan babagsak ang sistem ng seguridad at titigil sa paggana. Daryl, I'm sorry. Ayokong gawin ito, ngunit ako kailangang sundin ang utos ng aking master. Wala akong ipagpipilian. Naglakad si Megan papunta sa exit ng bar habang siya bulong sa sarili. Naupo siya sa sasakyan niya at naglabas ang kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan at ang celestial silkworm armor. Daryl, sinabi ng aking Panginoon na ang kataas-taasang misteryo. Napakahalaga ng banal na kasulatan. Hindi ito maaaring maging sa sinuman may masamang balak. Kinagat ni Megan ang mga labi at bumulong pa, nakakonekta ka sa sekta ng walang hanggan na palasyo. Itatago namin ang mga ito banal na kasulatan at nakasuot sa ngalan mo upang ang Eternal Life Palace sekta ay hindi makakakuha sila. Nang maisip niya ito ng ganoon, naramdaman ni Megan mas maganda ng konti. Pagkatapos ay nagmaneho siya sa sasakyan niya. Sa Blue Dream Bar. Nagising si Daryl at sumigaw, halika, tara magpatuloy sa pag-inom. Natigilan siya nang imulat niya ang kanyang mga mata. St. Nasaan ang lahat? Siya lang ang nag-iisa umalis doon. Nakaramdam siya ng hiya habang lasing siya harap ng mga kababaihan. Sinampan ni Daryl ang noo, pakiramdam niya ay hindi maayos. Tapos siya naramdaman na parang may hindi tama. St. Sino ang nagtanggal ng shirt ko? Hinanap ni Daryl ang shirt niya. Nagawa lang niyang hanapin ang shirt niya at jacket. Nasaan ang Supreme Mystery Script? Daryl umiling. Ang kanyang celestial silkworm armor ay nawala na rin. Ang kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan ay isang regalo mula sa matandang Sean. Upang makuha ang banal na kasulatan, kinailangan ni Daryl na sumali sa laban sa ang Lion Slaughter Conference, muntik na siyang mamatay sa pag-attack ni Megan. Ginamit niya ang kanyang buhay upang ipagpalit ang banal na kasulatan. Paano ito nawala? Pinrotektahan siya ng celestial silkworm armor hindi mabilang na beses. Patay sana siya kung mayroon siya, hindi nagkaroon nito, hindi niya kayang mawala ito. Nagpanik si Daryl. Pawis na pawis siya, hinanap ang mga sulok ng silid, ngunit hindi niya magawa hanapin. St. Galit at nag-alala si Daryl, mabilis siyang naglakad papunta ang counter ng pagtanggap. Magmadali, tingnan ko ang footage ng security camera. Ang tulisan ay dapat na ninakaw habang siya ay lasing. Nang mapagtanto niya na si Daryl ay nasa gulat, ang ginang sa reception counter alam ni Daryl na dapat nawala ang isang bagay na mahalaga. Mabilis siya nakuha ang kuha mula sa koridor. Hindi karaniwan para sa mga tao na mawala sa kanila mga gamit sa bar dahil maraming mga tao dun. Ibinuka ni Daryl ang kanyang mga mata at tumitig sa screen maingat. Anong uri ng security camera footage ito? Sigaw ni Daryl. Itim na itim ang kuha, hindi niya makita kahit ano. Sir, tungkol dito. Ang ginang sa reception counter humingi ng tawad. Humihingi ako ng paumanhin, sir, rahil ang seguridad ang kamera ay may sira, gumagana pa rin ito kahapon. Nag-alala si Daryl, wala siyang ibang marinig paliwanag. Tapos naglakad na siya palabas ng bar. Pinadala niya isang text kay Megan upang magtanong tungkol sa kanyang kinaroroonan. Nagmamaneho si Megan nang makita ang text ni Daryl. Siya nag-atubili bago siya sumagot, isang emergency ang dumating pataas, kaya kailangan kong umalis. Nang makita ni Daryl ang tugon nito, tinanong niya ang tungkol kay Sirs at ang kanyang mga kaibigan. Bakit sila umalis din? Siya ang isa lang ang naiwan. Maikling sagot ni Megan, hindi ako sigurado. Umalis ako kanina kaysa sa kanila, hindi ako sigurado kung kailan sila umalis. Bumuntong hininga si Daryl habang mahigpit na hawak ang kamao.
Sinubukan niya alalahanin ang lahat ng nangyari sa gabing iyon. Matapos niyang gumugol ng kalahating araw na pag-iisip, tinapik siya ni Daryl. Hita! Dapat si Evelyn ang nagnakaw ng banal na kasulatan. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay labis na masidhi sa pagpapakain siya na may maraming inumin. Umorder na siguro si Evelyn sila upang gawin iyon. Nalasing ba siya nito kaya siya maaaring magnakaw ng banal na kasulatan? Galit na galit si Daryl, dinyal niya ang number ni Evelyn. Siya nakuha ang kanyang numero noong tinutulungan niya si Evelyn iligtas ang kanyang lola. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, galit na galit si Daryl. Sigaw niya sa telepono. Evelyn, hindi ba sa tingin mo ay tumawid sa linya? Ang iyong lolo binigyan ako ng Supreme Mystery Script. Paano kaya ninakaw mo ito? Ano ang pinagsasabi mo? Si Evelyn ay nasa pelikula kasama ang kanyang mga kaibigan. Siya ay galit na galit nang sawayin siya ni Daryl. Baliw ka ba? Isa kang halimaw, baliw ka ba? Umalis ka. Agad siyang tumambay pagkatapos nito. St. Galit na galit si Daryl. Sa kabilang lugar. Matapos nakawin ni Megan ang banal na kasulatan, ang unang lugar na siya napunta sa tirahan ni Darby. Naglakad siya patungo sa gilid ng bulwagan at nakita si Abbess. Ina serendipity doon. Nasisiyahan siya sa isang tasa ng tsaa. Ang ilang mga miyembro mula sa MI-SEC ay naroon bilang well. Nang makita ng Abbess Mother Serendipity si Megan, siyang umiti at sinabi, Megan, bakit ka andito sa huli? Kinagat ni Megan ang kanyang labi at sinabing, Guro, mayroon ako natapos ang gawain. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang Supreme Mystery Banal na kasulatan at ibinigay ito sa ina ng Abbess Serendipity. Ang kataas-taasang banal na kasulatan? Abbess Mother Serendipity ay nasisiyahan na makita yan tumayo siya at kinuha ang banal na kasulatan. Siya sinuri ang mga pahina at naging napaka-emosyonal, ang banal na kasulatan ay tunay. Paano mo ito nakuha? Abbess ina. Tanong ni Serendipity habang tumatawa. Mayroon si Megan. Nagawang maihatid ang libro makalipas ang 3 oras lamang matapos niyang ibigay ang utos. Napakagandang sorpresa. Nadama ni Megan na nagkasalungatan, mahinang sabi niya, right after tinawag mo ako, nakilala ko si Daryl. Tapos nahanap ko ay magandang pagkakataon na kunin ang banal na kasulatan at ito nakasuot din. Iniabot niya sa kanya ang Celestial Silkworm Armor Master. Ang ganda ng armor. Abbess ina Serendipity. Singhal habang kinukuha ang baluti. Iyon ang dahilan kung bakit Daryl ay napakalakas sa Lion Slaughter Conference. Ang lahat ay para sa nakasuot. Maganda ito. Abbess ina Serendipity na dama mapagmataas, tumango siya. Megan, hindi ako pumili ng mali. Magaling. Kahit na ang banal na kasulatan at nakasuot ay hindi bihirang mga item. Hindi pa rin sila dapat mapunta sa kamay ng mga kasama masamang balak. Hindi mo kailangang makaramdam ng kasalanan doon. Ninakaw mo sila, gumagawa ka ng mabuting gawa para sa lahat. Opo, mahinang tugon ni Megan. Guro. Isang manipis na anino ang lumakad papunta sa kanila. Ito si Jean. Magalang na nagsalita si Jean paglapit niya sa kanila. Master, may isang tao rito upang salubungin ka. Sinabi niya na siya ay mula sa Elysium Gate. Ang pangalan niya ay Zephyr Dixon. Ano? Bakit may mga tao mula sa Elysium Gate doon? Napakunot ang kilay ni Abbess Mother Serendipity at sinabi, pasukin mo siya. Kahit nagalit si Abbess Mother Serendipity nang sinagip ng mga tao sa Elysium Gate si Dax, siya hindi maikakaila ang katotohanang tumulong sila upang dalhin ang hustisya sa lipunan. Karapat-dapat sa Elysium Gate ang respeto na utos nila. Matapos siya ng Abbess ni Ina Serendipity salita, isang matangkad na lalaki ang lumakad papasok sa hall. Ang lalaki ay nakasuot ng itim. Kumusta ka, Abbess Ina Serendipity? Ako si Zephyr Dixon mula sa Elysium Gate. Kung mayroong anumang mga miyembro ng Elysium Gate doon sa sandaling iyon, madali nilang maituro na ang tao ay hindi Zephyr at hindi siya nagmula Elysium Gate. Ang Abbess Mother Serendipity ay hindi pa nakilala si Zephyr. Hindi niya alam na siya ay isang imposter. Kahit na sandali niyang nakilala ang Wind Rain Thunder Power nang tumulong sila upang iligtas si Jean at ang natitirang dinukot ni Dax, hindi niya ginawa alam kung sino sila kaya,
hindi niya makilala na ang tao ay isang imposter. Si Abbess Mother Serendipity ay tumango. Kung bakit ikaw ay dito, Warlord Zephyr? Halos lahat ay nakarinig tungkol sa Elysium Gate, at ang kanilang mga miyembro na si Henry by Generals, ang 4 mga Warlord at ang 10 langit na mga Masters. Kaya, Abbess si Mother Serendipity ay nagsalita sa imposter bilang Warlord Zephyr. Umiti ang lalaking nakaitim at magalang na sumagot, Abbess Mother Serendipity, Elysium Gate ay mayroon lamang na buo, hindi pa masyadong matagal, kaya nais naming mag-imbita Abbess Mother Serendipity para sa isang inumin, upang malaman isa't isa. Umiti si Abbess Mother Serendipity habang sumagot buong kapurihan, ang MA sekta ay isang sekta na may premier katayuan, kaya't hindi kami sasali sa anumang imbitasyon para sa inumin kahit na ang Elysium Gate ay nakakakuha ng isang reputasyon sa lipunan. Sa palagay ko, hindi ka kwalipikado upang magpadala sa amin ng isang paanyaya. Ang 6 na sekta ay mayroong ilang daang taon ng kasaysayan. Paano magkakaroon ang isang sekta na kasing liit ng Elysium Gate ang kwalifikasyon upang magpadala ng isang paanyaya sa sekta ng MA? Impossible yun. Ang lalaking nakaitim ay hindi nagalit, sa halip siya natawa. Tama ka. Ang Elysium Gate ay ang bagong dating at sa gayon, hindi pa kami kwalipikadong magpadala isang paanyaya sa sekta ng MA. Gayunpaman ang aming sekta. Kamakailan ay nalutas na Master ang Supreme Mystery. Misteryo sa banal na kasulatan. Kung ang Abbess Mother Serendipity ay interesado sa solusyon, mangyaring tanggapin ang aming imbitasyon. Ano? Ay Indomitable Darby unraveled ang kataas-taasan misteryo ng banal na kasulatan. Nanginig ang Abbess Mother Serendipity. Ang kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan ay mayroong 7 banal na kasulatan. Kung malulutas ng isa ang misteryo, pagkatapos nila tinipon ang mga banal na kasulatan, ang isang makakakuha ng lakas upang makontrol ang buong mundo. Sa nakaraang ilang libong taon, walang sinumang makakaya tipunin ang lahat ng 7 banal na kasulatan, hindi pa banggitin lutasin ang misteryo. Nalutas ni Darby ang misteryo nang wala ang kumpletong hanay ng mga banal na kasulatan. Ito ay sa halip hindi ka panipaniwala. Seryoso ka? Abbess ina Serendipity tanong habang nakatingin sa lalaki. Kung totoo iyon, ito ay magiging isang hindi ka panipaniwalang kaganapan sa lipunan. Paano niya napalampas ang paanyaya? Nais ng lahat na malaman ang tungkol sa kataas-taasan misteryo ng banal na kasulatan misteryo. Nakangiting sagot ng lalaking nakaitim. Ako ay Zephyr ng Elysium Gate at hindi ako magsisinungaling. Hindi siya maitago ng Abbess Mother Serendipity kaguluhan, tumayo siya at sinabi, mahusay, gagawin ko tanggapin ang iyong taos-pusong paanyaya. Humarap siya kay GN at sinabi, ipunin ang aming mga alagad at samahan ako na makipagkita kay Indomitable Darby, ang sekta Master ng Elysium Gate. Ayon sa gusto mo. Pagkatapos, umalis si Jian upang tipunin ang iba pa. Umiti ang lalaking nakaitim. Napakahusay, maghihintay ako para sa ikaw dito. Matapos ang kalahating oras, mayroon ang Abbess Mother Serendipity. Nagtipon ng halos 50 sa kanyang mga alagad. Iniwan nila ang Darby Mansion kasama ang lalaking nakaitim. Ayon sa lalaking iyon, si Secmaster Indomitable hinihintay sila ni Darby sa tabing dagat. Abbess Mother Serendipity at ang mga disipulo sumunod sa likod ng lalaking nakaitim. Kapag iniwan nila ang Darby Mansion, Abbess Mother Serendipity biglang kumunot ang kilay at tinaas siya kamay. Teka. Abbess ina Serendipity ay tumingin malagim. Siya ay maayos pa rin sandali ang nakakaraan, ngunit bigla siyang nakaramdam ng panghihina at hindi niya nagamit ang kanyang lakas. Hindi niya mailabas ang panloob na enerhiya sa kanya bilang parang may nakaharang sa tiyan niya. Iyon ang mga palatandaan na siya ay nalason. Abbess. Si Nanay Serendipity ay halos hindi makatayo. Ang lalaking nakaitim ay lumingon at mumiti. Abbess. Mother Serendipity, ano ang problema? Mumiti siya ng maladyos habang nagsasalita. Magsasalita sana si Abbess Mother Serendipity nang maputol siya ng lalaking nakaitim. Mumiti siya. Abbess Mother Serendipity, ikaw ba pakiramdam mahina at hindi magamit ang iyong panloob lakas? Sa sandaling iyon, Abbess Mother Serendipity's nagbago ang damdamin. Napatingin siya sa kanya kasama hinala, paano mo nalaman?
Malakas na tumawa ang lalaking nakaitim. Naman, alam ako ang lumason sa iyo. Ano? Ang Abbess Mother Serendipity ay nagulat at siya galit na galit. Gulat din siya. Ano ang lason niya? Napakalakas nito na hindi niya ginawa mapagtanto ito. Malawak na ngumiti ang lalaki habang inaabot ang isang maliit na jade. Both at tumingin kay Abbess Mother Serendipity. Ako ginamit ang wake poison. Mahinang lason. Mayroong isang bulong-bulungan na ang lason dumating na may kaaya-ayang amoy. Kapag ang isa ay nalanghap ito, isa ay pakiramdam mahina at hindi maaaring gamitin ang isa. Panloob na enerhiya. Ang ginawa ng Abbess Mother Serendipity nakita si Asmel, ngunit hindi niya ito pinansin tulad ng naisip niya. Napabango ng kanyang alagad. Hindi niya kailanman naisip na ito ay ang wake poison. Ito ay isang napakabihirang lason. Voy! Abbess Mother Serendipity ay nagulat at galit na galit nang marinig iyon. Galit na tinitigan niya ang lalaki. Napakatagal niya sa lipunan at mayroon siya hindi inaasahan na lason ng isang ordinaryong tao. Gaano kahihiyang iyon? Sina Megan at Gian at iba pa ay nagbunot ng kanilang mga espada habang tinititigan nila ng galit ang lalaking nakaitim. Paano naglakas loob bang nilason niya ang kanilang Panginoon? Nanatiling kalmado ang lalaki. Tumingin siya kay Megan at ang natitira habang sinabi niyang kaswal, huwag kang mag-alala, iyong. Hindi lamang ang Panginoon ang nalason, ang natitira ikaw din. Gayunpaman, panloob ang iyong Panginoon mas malakas ang enerhiya. Sa makatuwid, ipinapakita niya ang mga senyales kanina. Ito ay tungkol sa oras para sa inyong lahat na madama ito masyadong. Ampersand. Agad na napagtanto ni Megan na hindi niya maaaring gamitin ang kanyang panloob na lakas at pakiramdam niya ay sobrang hina. Ang natitirang mga disipulo ng Emi ay nararamdaman din ito, lahat sa kanila kinilig sa takot. Hindi magagamit ng aking panloob na enerhiya. Ako rin. Pagkatapos lahat ng mga disipulo ng Emi ay nahimatay sa lupa. Nagpalakpak ang lalaking nakaitim at iba pang kalalakihang nakaitim lumitaw. Lahat sila ay mukhang malakas at malakas. Pagkatapos, tinali ng mga kalalakihan si Megan at ang iba pa. Abbess ang mga kamay ni Nanay Serendipity ay nakagapos din. Hindi ka galing sa Elysium Gate. Abbess ina. Sa wakas ay napagtanto iyon ng Serendipity. Kahit na ang Abbess Mother Serendipity ay hindi kailanman nakilala ang sinumang mula sa Elysium Gate, alam niya na sila ay matapat na tao. Ang isang tapat na miyembro ng Elysium Gate ay hindi kailanman gagawin isang demonyong kilos. Umiti ang lalaking nakaitim. Abbess ina. Serendipity, mangyaring huminahon. Malalaman mo kung sino narating na natin ang ating patutunguhan. Abbess ina Serendipity ay may isang malakas na pagkatao, naisip ng lalaki. Ang lalaki na nakaitim ay winagayway ang kanyang kamay, at ang kanyang mga kasama tinulak ang Abbess Mother Serendipity, Megan at ang natitirang mga alagad sa ilang mga sasakyan sa tabi nila. Pagkatapos nawala sila sa kadiliman. Sa parehong oras, sa silid ng pagmumuni-muni sa templo ng Shaolin. Ang sect master na walang damit na sekta ni Shaolin Sect ay nakaupo doon sa pagmumuni-muni. Nandoon din si Master Reed. Isang alagad ang tumakbo sa pintuan at magalang na sinabi, "Mga masters, may isang nasa pintuan sa labas." Inaangkin niya na siya ay Zephyr mula sa Elysium Gate. Sinabi niya na kailangan niyang makipagkita kay Master ng Agaran. Zephyr mula sa Elysium Gate. Binuksan ng Master Endless ang kanyang mga mata at tumango. Napaka-well, makikilala ko siya. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad papunta sa front hall. Ang Elysium Gate ay bantog kamakailan lamang. Sila na kaya upang ayusin ang marami sa mga hindi magagandang samahan at mga pangkat na diablo sa maikling panahon lamang. Ang buti nila. Hanga ang mga gawa. Humanga si Master Endless ang kanilang trabaho at nais na makilala sila. Si Zephyr ay isa sa 4 na warlords. Master walang katapusang natuwa na makilala siya. Sa isang araw lamang, hindi lamang ang 6 na sekta na natanggap isang paanyaya mula sa Zephyr ng Elysium Gate, ngunit iba pa. Ginawa din ng mga pangkat. Natanggap nila ang paanyaya sa parehong oras. Lahat sila ay nakaranas ng parehong problema. Umalis ang guro kasama ang kanyang mga alagad at pagkatapos ay sila na nalason sa wake poison.
Mga taong nakaitim pinamamahala ang agawin sila ng walang kahirap-hirap. Sa parehong oras, sa Linden Real Estate's opisina ng Pangulo. Ang kumpanya ay pagmamay-ari ni Daryl at si Jade ang punong tagapamahala. Iyon ang unang pagkakataon na si Daryl nagpunta sa tanggapan ng Pangulo. Tumingin siya sa pintuan at umupo sa upuan. Tapos siya kinuha ang yin herb mula sa kanyang bulsa. Natuwa si Daryl. Kapag nakuha na niya ang halaman, siya ay maibabalik ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Bumuntong hininga si Daryl bago kumuha ng mga halamang gamot na wala pag-aalangan tumunog. Kapag ang mga halaman ay nasa kanyang bibig, nakaramdam siya ng lakas sa kanyang katawan na konektado sa kanyang panloob na enerhiya sa kanyang tiyan nang marahan itong bumalik sa kanya. Makalipas ang halos kalahating oras, dahan-dahang tumayo si Daryl. Siya nakaramdam ng pag-refresh. Naramdaman niya ang enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Kinuha niya ang yang herbs ng mas maaga at pagkatapos siya kinuha ang yin herbs. Ang kombinasyon ng mga yang at yin enerhiya ay hindi lamang naibalik ang kanyang panloob na enerhiya, ngunit tinaasan din nito ang kanyang paglilinang sa antas 5 Master General. Tumawa ulit siya. Dahil siya ay isang level 5 Master General, siya lamang kailangan na kumuha ng isang godly pill, at siya ay magiging nakataas sa isang level 1 Martial Marquis. Si Daryl ay nasasabik na sumulpot ng isang godly pill sa kanyang bibig nang walang pag-aalangan. Ang godly pill ay hindi magkakaroon ng agarang epekto. Kakailanganin niyang maghintay ng halos 1 oras bago ito tumagal. Epekto. Pansamantala, hiniling ni Daryl kay Jade na ipakita ang pagganap ng Linden Real Estate. Matapos ang lahat ng mga oras na iyon, mas tumingin pa si Jade. Kaakit-akit nakasuot siya ng suit sa negosyo na ipinakita ang kanyang perpekto at sexing katawan. Medyo kinabahan si Jade nang makilala niya si Daryl. Tumayo siya ng magalang matapos niyang mailagay ang mga file at marahang bati sa kanya, pare. Si Jade ay sikat sa Donghai City dahil tumakbo siya ang Linden Real Estate. Tatawagan siya ng lahat si Ate Jade. Namula siya habang hinarap si Daryl bilang ang kanyang ama.